Isang basag at impit na ungol ang pumunit sa katahimikan ng gabi sa loob ng mansyon ng mga De Villa. Hindi na kailangang hulaan ni Lia kung kanino galing ang tunog na yon. Automatiko siyang napatayo mula sa kanyang kama. Ang puso niya'y tila nakikipagkarera sa kanyang dibdib sa sobrang kaba. Hindi na niya inabala pang magsuklay o mag-ayos ng sarili. Suot pa rin ang luma niyang pantulog. Kumaripas siya ng takbo palabas ng kanyang maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Bawat hakbang niya sa malawak at makintab na sahig ay may kasamang panalangin. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan si Nico. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ng bata, tumambad sa kanya ang isang eksenang dumurog sa kanyang puso. Ang 7 taong gulang na si Nico ay nakaupo sa gitna ng malaking kama. Basang-basa ng pawis ang buhok na nakadikit sa kanyang noo. Nanginginig ang buong katawan ng bata. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, nakatitig sa kawalan. Tila may nakikitang multo na siya lang ang nakakaalam. Buka ang bibig ni Nico, pilit na humihiyaw, pero walang boses na lumalabas. Walang salita, walang sigaw. Tanging ang mabibigat at garalgal na paghinga lamang ang naririnig sa kwartong iyon. Nico! Mabilis na lumapit si Lia at agad na niyakap ang bata. Ramdam niya ang lamig ng pawis sa likod nito at ang panginginig ng maliliit nitong balikat. Shh! Tahan na. Andito na si Yaya, andito na ako. Hinaplos ni Lia ang likod ni Nico, pilit na ipinaparamdam ang init at seguridad na matagal nang ipinagkait sa bata. Sa bawat hagod ng kanyang palad, naaalala ni Lia ang pangako niya sa namayapang ina ni Nico. Ang pangakong proprotektahan niya ito kahit anong mangyari. Unti-unting kumalma ang paghinga ni Nico. Ang paninigas ng kanyang katawan ay dahan-dahang nawala habang nakasandal siya sa dibdib ni Lia. Inangat ni Lia ang mukha ng bata at pinunasan ang mga luha sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Tinitigan niya ito sa mata. Puno ng awa at pagmamahal ang kanyang tingin, higit pa sa inaasahan mula sa isang hamak na katulong. Wala na ang masasamang panaginip, Nico. Bulong niya. Hindi kita iiwan. Hinding-hindi. Tila naintindihan ni Nico ang sinabi niya. Tumigil ito sa paghikbi at tumitig din kay Lia. May kakaiba sa mga mata ng bata ngayong gabi. Hindi ito blanko tulad ng dati. May emosyon, may gustong kumawala. Dahan-dahang inangat ni Nico ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang pisngi ni Lia. Napasinghap si Lia. Ito ang unang pagkakataon na kusang humawak sa kanya ang bata ng ganito. Bumuka ang bibig ni Nico. Nakita ni Lia ang paggalaw ng lalamunan nito, ang hirap at puwersa na ibinibigay ng bata para lang makagawa ng tunog. Natigilan si Lia. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hinawakan niya ang kamay ni Nico na nasa pisngi niya. Ano yun, Nico? Sige lang, subukan mo. Humugot ng malalim na hininga si Nico. Tila iniipon ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang maliit na katawan. Ang tingin niya ay nakapako lang kay Lia na para bang si Lia lang ang buong mundo niya sa sandaling iyon. Inay, nanigas si Lia. Ang salitang iyon ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao niya. Hindi yaya, hindi ate. Inay, agad na nangilid ang luha sa mga mata ni Lia. Ang batang 2 taon ang hindi nagsasalita. Ang batang sinasabing pipi na habang buhay dahil sa trauma ay nagsalita sa harap niya at tinawag siyang inay. Nico! Garalgal ang boses ni Lia. Nagsalita ka. Tinawag mo akong... Hindi na niya natapos ang sasabihin. Mahigpit siyang niyakap ni Nico. Isiniksik ang mukha sa leeg ni Lia at humagulgol. Ngayon ay may boses na. Isang iyak ng batang natagpuan ang nawawalang sandigan. Niyakap niya pabalik ang bata ng buong higpit. Hinahayaan ang sarili niyang mga luha na pumatak. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Lia na siya ay si Lia Fuentes na nagtatago.
Nakalimutan niyang isa lang siyang katulong sa malaki at marangyang bahay na ito. Ang alam lang niya, siya ay isang ina para sa batang ito. Sa sobrang saya at emosyon, hindi napansin ni Leah ang mahinang paglagutok ng sahig sa may pintuan. Dahan-dahan, habang yakap pa rin si Nico, napatingin si Leah sa may pinto ng kwarto na bahagyang nakabukas. Doon, nakatayo si Catherine. Suot ang kanyang mamahaling silk na pantulog, nakahalukip-kip ang fiancé ni Sir Daniel. Ang kanyang muka ay nasa anino, pero kitang-kita ni Leah ang pagkinang ng kanyang mga mata. Narinig niya ang lahat. Inaasahan ni Leah na magagalit ito o sisigaw. Pero hindi iyon ang ginawa ni Catherine. Dahan-dahang sumilay ang isang ngiti sa mga labi ni Catherine, ngunit hindi ito ngiti ng tuwa. Ito ay isang ngamang ngiti na kasing lamig ng yelo, puno ng malisya at isang nakakatakot na plano. Tinitigan ni Catherine si Leah ng diretso sa mata bago siya tumalikod at tahimik na naglaho sa dilim ng pasilyo. Napahigpit ang yakap ni Leah kay Nico. Bigla, ang init ng kwarto ay napalitan ng kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan. Nakatitig si Catherine sa kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin ng kanyang vanity table. Dahan-dahan niyang inalis ang makapal na make-up sa kanyang mukha. Sa bawat hagod ng bulak, tila tinatanggal din niya ang maskara ng isang mapagmahal na fiancé na suot-suot niya buong araw. Ang naiwan ay ang tunay na Catherine, ang babaeng may matatalim na mata at hindi papayag na maagawan ng pwesto. Inay. Ang salitang iyon ay parang lason na kumakalat sa kanyang isipan. Paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Nico. Ang batang pipi, ang batang dapat ay walang silbi sa kanya, ay biglang nagsalita. At hindi sa kanya, hindi kay Daniel, kundi sa hamak na katulong na yon. Hinawakan ni Catherine ang gilid ng mesa ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Kung nakuha ni Leah ang loob ng bata, hindi magtatagal at makukuha rin niya ang loob ng ama. At iyon ang hindi pwedeng mangyari. Siya ang magiging Mrs. De Villa. Siya ang magmamay-ari ng mansyon na ito. Walang sinuman, lalo na ang isang yaya na galing sa kung saan, ang pwedeng humarang sa kanya. Kailangan niyang kumilos. At kailangan niyang kumilos nang mabilis bago pa malaman ni Daniel ang milagrong nangyari kay Nico. Kinabukasan, sa hapagkainan, siniguro ni Catherine na perpekto ang lahat. Inayos niya ang kwelyo ng polo ni Daniel bago ito umupo. Nagtimpla siya ng kape, siguradong tama ang tamis, tulad ng gusto nito. Hon, malambing na simula ni Catherine habang hiniiris ang kanyang pancake. Napapansin mo ba si Leah nitong mga nakaraang araw? Hindi tumingin si Daniel mula sa binabasa nitong dyaryo. Bakit? May problema ba sa trabaho niya? Huminga ng malalim si Catherine, nagkukunwaring nag-aalala. Wala naman sa trabaho. Kaya lang, napapansin ko kasing masyado na siyang nagiging malapit kay Nico. Minsan parang inaako na niya ang pagiging ina sa bata. Ibinaba ni Daniel ang dyaryo. Masama ba yon? Kailangan ni Nico ng kalinga. Alam ko, Daniel, pero hindi ba parang unhealthy na? Baka malito ang bata. Baka isipin niya na si Leah ang... Hindi tinapos ni Catherine ang sasabihin. Hinayaan niyang ang imahinasyon ni Daniel ang magtapos nito. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ng nobyo. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Nang umalis na si Daniel papuntang opisina at abala si Leah sa pagpapaligo kay Nico sa garden, nakakita si Catherine ng pagkakataon. Pumasok siya sa kwarto ni Leah. Agad na sumalubong sa kanya ang amoy ng luma at murang sabon. Napangiwi si Catherine. Ang liit ng kwarto, halos kasing laki lang ng kanyang walk-in closet. Walang masyadong gamit. Isang maliit na kama, isang mesa, at isang lumang aparador. Naglakad siya palapit sa aparador. Binuksan niya ito at nakita ang ilang piraso ng damit na nakatupi ng maayos. Mga damit na mumurahin, mga damit ng isang babaeng walang kalaban-laban.
dukha. Napangisi si Catherine. Madali lang ito. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang palda ang isang bagay na kumikinang. Ang diamond necklace. Ito ang regalo ni Daniel noong unang anibersaryo nila. Alam niyang mahalaga ito kay Daniel. At alam niyang kapag nawala ito, magwawala ang lalaki. Tinitigan niya ang kwintas sa huling pagkakataon. Sayang, maganda pa naman ito. Pero kung ito ang magiging tiket para mapalayas ang babaeng yon, sulit ang sakripisyo. Isiniksik niya ang kwintas sa pinakailalim ng tumpok ng mga damit pambahay ni Leah. Siniguro niyang hindi ito makikita agad-agad pero madaling mahahanap kapag hinalughog ang gamit. Isinara niya ang aparador. Lumingon siya sa paligid para siguraduhing walang nakakita. Tahimik ang buong bahay. Paglabas niya ng kwarto, nagbago ang kanyang anyo. Mula sa malamig at kalkuladong itsura, pinalitan niya ito ng mukha ng isang babaeng natataranta. Ginulo niya ng kaunti ang kanyang buhok. Hinintay niyang dumating ang gabi. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Daniel, alam niyang oras na para sa kanyang performance. Sinalubong niya si Daniel sa may pintuan. Hindi siya nakangiti. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at puno ng takot. "Oh, Catherine, anong nangyari? Bakit parang namumutla ka?" Tanong ni Daniel. Agad na nilapag ang kanyang briefcase. Hinawakan ni Catherine ang braso ni Daniel. Mahigpit, nanginginig ang mga kamay. "Daniel," garalgal ang kanyang boses, tila naiiyak. "Kanina ko pa hinahanap. Hinalughog ko na ang buong kwarto natin." "Ang alin? Anong nawawala?" Tumingin si Catherine sa mga mata ni Daniel. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. "Mahal, hindi ko mahanap ang diamond necklace na regalo mo sa akin. Iyon pa naman ang pinakapaborito ko. Sigurado ako na nasa ibabaw lang yon ng vanity ko kaninang umaga." Napahawak si Catherine sa kanyang leeg, tila hirap na hirap huminga. "Daniel, may nagnakaw sa loob ng pamamahay natin." Magaan ang pakiramdam ni Leah habang nagtutupi ng mga nilabhang damit sa kwarto ng mga katulong. Kahit pagod ang katawan, buhay na buhay ang kanyang diwa. Paulit-ulit na nagre-replay sa utak niya ang boses ni Nico. Ang malinaw at matamis na pagtawag nito ng inay. Napangiti siya ng mapait. Alam niyang hindi niya totoong anak si Nico, pero ang marinig, ang salitang yon, mula sa batang pinangakuan niya ng proteksyon ay sapat na para pawiin ang lahat ng hirap niya. Tok, tok, tok. Isang malakas at madiing katok ang gumulat sa kanya. Bago pa man siya makasagot, bumukas na ang pinto. Si Manang Ising, ang mayordoma. Maputla ang mukha nito at bakas sa mga mata ang awa. "Leah," tawag nito. Halos pabulungo. "Pinapatawag ka ni Sir Daniel sa sala. Ngayon na." Kumabog ng malakas ang dibdib ni Leah. May kung anong mali sa tono ni Manang. Hindi ito ang karaniwang tawag para sa utos. Ito ay tunog ng isang babala. Paglabas ni Leah sa pasilyo, naramdaman niya agad ang bigat ng hangin. Tahimik ang buong mansyon, pero ito yung klase ng katahimikan bago bumagsak ang malakas na bagyo. Pagdating niya sa sala, nakita niya silang lahat. Nakaupo si Catherine sa sofa. Nakasubsob ang muka sa kanyang mga palad habang humihikbi. Sa tabi niya ay si Daniel, nakatayo. Ang mga kamay ay nakakuyom sa gilid. Ang kanyang panga ay maigting at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na ngayon lang nakita ni Leah. Nasa gilid naman ang ibang mga katulong, nakayuko, takot na madamay. "Sir?" Mahinang tawag ni Leah. Nanginginig ang kanyang boses. Dahan-dahang lumingon si Daniel. Ang tingin na ibinigay nito kay Leah ay parang yelo na tumusok sa kanyang sikmura. "Saan mo dinala, Leah?" Malamig na tanong ni Daniel. Kumunot ang noo ni Leah. Wala siyang maintindihan. Ang alin po, sir?" Biglang tumayo si Catherine at tinuro siya. Ang mukha ay basang-basa ng luha. "Huwag ka nang magmaang-maangan," sigaw ni Catherine.
Ang kwintas ko, ang diamond necklace na bigay ni Daniel. Ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko kanina habang naliligo ako. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Leah. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ma'am, wala po. Wala po akong kinuha. Hindi po ako pumapasok sa kwarto niyo nang walang pahintulot. Sinungaling. Hysterical na sigaw ni Catherine. Pinakitaan kita ng kabutihan. Tinanggap kita dito kahit wala kang malinaw na background. Tapos ito ang igaganti mo. Magnanakaw ka. Tumingin si Leah kay Daniel. Nagmamakaawa na paniwalaan siya. Sir, maniwala po kayo. Hindi ko po magagawa yon. Alam niyo po kung gaano ko kailangan ang trabahong ito para kay Nico. Para sa... Huwag mong idamay ang anak ko sa usapang ito. Mariing putol ni Daniel. Ang boses niya ay mababa, pero puno ng banta. Halughugin ang kwarto niya. Sir? Sabi ko, halughugin ang kwarto niya. Ngayon na. Sigaw ni Daniel na nagpayanig sa buong sala. Wala nang nagawa si Leah kundi sumunod habang nagmamartsahan sila papunta sa kanyang maliit na kwarto. Sumunod si Daniel at Catherine habang inuumpisahan ng dalawang gwardya na kalkali ng kanyang mga gamit. Nakatayo lang si Leah sa may pinto, nanginginig ang mga tuhod. Gusto niyang umiyak, pero pinipigilan niya. Alam niyang wala siyang kasalanan. Wala silang makikita. Inilabas ng mga gwardya ang laman ng kanyang aparador. Ang kanyang mga lumang damit ay nagkalat sa sahig. Ang kanyang maliit na kahon ng mga liham at litrato ay binuksan at tinapon. Bawat kalabog ay parang sampal sa pagkatao ni Leah. Ang kanyang privacy, ang kanyang dignidad, ay niyuyurakan sa harap ng taong lihim niyang minamahal. Sir, tawag ng isang gwardya. Tumigil ang mundo ni Leah. Mula sa tumpok ng mga damit pambahay na nakakalat sa sahig, may dinampot ang gwardya. Isang kumikinang na bagay, ang diamond necklace ni Catherine. Napasinghap ang lahat ng nasa kwarto. Napahawak si Leah sa kanyang bibig. Hindi totoo yan. Bulong niya, umiiling. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Lumapit si Catherine at mabilis na kinuha ang kwintas. Tila takot na mawala ito ulit. Sabi ko na nga ba? Humihikbing sabi niya kay Daniel. Tignan mo, Daniel. Ahas ang pinapasok mo sa bahay mo. Tumingin si Leah kay Daniel. Lumapit siya ng kaunti. Akmang hahawakan ang braso nito para magpaliwanag. Sir, setup lang po ito. Maniwala po kayo sa akin. Umurong si Daniel. Umiwas sa hawak ni Leah na para bang may nakakahawang sakit ang dalaga. Ang tingin ni Daniel ay hindi nagalit. Ito ay purong pandidiri at pagkadismaya. At iyon ang mas masakit. Binigyan kita ng tiwala, Leah. Mahinang sabi ni Daniel. Pinaubaya ko sa'yo si Nico. Akala ko iba ka. Sir, hindi po ako. Tama na. Sigaw ni Daniel. Katahimikan. Mula sa gilid ng paningin ni Leah, nakita niya si Nico na nakatayo sa may pintuan ng kwarto nito. Nakatingin ang bata sa kanya. Gulat. Takot. Gusto niyang lumapit kay Nico. Gusto niyang sabihing, huwag kang maniwala sa kanila. Pero hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na nahatulan na kahit wala namang ginawang masama. Huminga ng malalim si Daniel, tila pagod na pagod. Tinitigan niya si Leah ng diretso sa mata. Ang mga mata na dati ay tumitingin sa kanya ng may init. Ngayon ay wala ng emosyon. Ayokong makita ng anak ko na dinadampot ng mga pulis ang yaya niya. Sabi ni Daniel, kaya hindi na kita ipakukulong. Nabuhayan ng kaunting pag-asa si Leah, pero agad din itong namatay sa susunod na sinabi ng lalaki. Tumalikod si Daniel, akmang aalis na pambunga, pero huminto siya sa may pinto at lumingon muli. Leah, binibigyan kita ng isang araw para umalis. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito. Mabigat ang bawat lagok ni Daniel ng alak, pero hindi nito magawang painitin ang nanlalamig niyang sikmura.
Nakaupo siya sa kanyang opisina. Ang tanging ilaw ay sinanggagaling sa lampshade sa kanyang mesa. Sa harap niya ay ang litrato ni Joanna, ang kanyang namayapang asawa. Nakangiti ito, walang muwang sa gulong nangyayari sa bahay na iniwan niya. Joanna, bulong ni Daniel. Tama ba ang ginawa ko? Walang sumagot. Tanging ang ugong ng aircon ang naririnig niya. Kanina, kitang-kita niya ang ebidensya, ang kwintas. Nasa kwarto ni Leah. Malinaw pa sa sikat ng araw. Pero bakit? Bakit parang may tinik sa lalamunan niya na hindi niya malunok? Bakit ang bigat ng loob niya ay hindi dahil sa galit sa pagnanakaw, kundi dahil sa takot na nagkamali siya ng pinaratangan? Tumayo si Daniel. Hindi siya mapakali. Kailangan niyang makita si Nico. Pagpasok niya sa kwarto ng anak, nadatnan niya ang yaya na pansamantalang pinalit kay Leah na sinusubuang pakainin ng bata. Pero nakasara ang bibig ni Nico. Nakaupo lang ito sa kama, nakatingin sa kawalan. Ang tray ng pagkain sa tabi niya ay hindi man lang nagalaw. Nico, anak, malamig na tawag ni Daniel. Lumingon si Nico. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taon, nakita ni Daniel ang isang emosyon sa mga mata ng anak na dumurog sa kanya. Sumat. Tinitigan siya ni Nico gamit ang mga matang puno ng luha at galit. Pagkatapos, dahan-dahang itinaas ng bata ang kanyang kamay at itinuro ang pinto, papunta sa direksyon ng kwarto ni Leah. Anak, ginawa ko lang yon para sa'yo, paliwanag ni Daniel. Lumalapit at akmang hahawakan ang balikat ng bata. Hindi siya mabuting tao. Ninakawan niya tayo. Tinabig ni Nico ang kamay ni Daniel. Umiwas ito ng tingin at tinakpan ang sarili ng kumot. Tila ayaw na makita o marinig ang ama. Napaatras si Daniel. Parang sinaksak ang dibdib niya. Mas masakit pa ito kaysa noong nawala si Joanna. Ang mawalan ng koneksyon sa sarili niyang anak. Lumabas siya ng kwarto na bagsak ang balikat. Kailangan niya ng katiyakan. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya. At kay Nico, na tama ang desisyon niya. Dumiretso siya sa security room. Pinaalis niya ang gardya at siya mismo ang umupo sa harap ng mga monitor. Hinanap niya ang footage ng pasilyo sa tapat ng kwarto ni Catherine kaninang umaga. Heto. Sa screen, nakita niya si Leah. Naglalakad ito sa pasilyo. May dala itong mga tuwalya. Huminto ito sa tapat ng pinto ni Catherine. Tumingin sa kaliwat kanan. At pumasok. Ilang minuto ang lumipas, lumabas ito. Mabilis ang lakad. Napapikit si Daniel. Malinaw ang ebidensya. Pumasok siya. Wala naman siyang gagawin sa kwarto ni Catherine maliban sa maglinis, pero hindi naman siya nakaschedule na maglinis doon. Pero habang pinapanood niya ang video ng paulit-ulit, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Ang ekspresyon ni Leah paglabas ng kwarto. Hindi ito mukhang takot o nagmamadali tulad ng isang magnanakaw. Mukha siyang normal, kalmado. Posible bang ganon siya kagaling magtago? O baka naman, mahal? Napapitlag si Daniel. Nasa likod niya si Catherine, nakahawak sa balikat niya. Ang bango ng pabango nito ay pumuno sa maliit na kwarto. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo, malambing na sabi ni Catherine habang minamasahe ang balikat niya. Malinaw naman ang lahat. Masakit tanggapin na niloko tayo ng taong pinagkatiwalaan natin, pero kailangan nating maging matatag para kay Nico. Tumingala si Daniel kay Catherine. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Baka namimiss lang ni Nico si Leah, mahinang sabi ni Daniel. Lilipas din yan, sagot ni Catherine. Bata si Nico, madali siyang makakalimot. At kapag naging mag-asawa na tayo, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Hindi na niya kakailanganin ng ibang yaya. Niyakap ni Catherine ang ulo ni Daniel. Sumandal si Daniel sa kanya. Pagod na pagod ang isip at puso. Gusto na lang niyang maniwala na magiging maayos ang lahat. Nang makatulog na si Catherine, hindi pa rin dalawin ng antok si Daniel.
Naglakad-lakad siya sa mansyon hanggang sa mapadpad ang mga paa niya sa tapat ng isang pinto na matagal na niyang hindi binubuksan. Ang kwarto ni Joanna. Pinihit niya ang seradura. Hindi ito nakalock. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng luma at alikabok. Pero sa ilalim nito, nandoon pa rin ang pamilyar na amoy ng asawa niya, lavender at vanilla. Hindi ginalaw ang kwartong ito simula noong mamatay si Joanna. Ang mga libro niya ay nasa estante pa rin. Ang painting na hindi niya natapos ay nasa easel pa rin. Umupo si Daniel sa sahig, sumandal sa paanan ng kama, kung saan sila madalas magkwentuhan noon. Joanna, basag ang boses ni Daniel. Tulungan mo ako. Pakiramdam ko may mali. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Tumingin siya sa paligid. Ang katahimikan ng kwarto ay tila nakikiramay sa kanya. Tumayo siya para kumuha ng isang libro mula sa estante, nagbabaka sakaling makahanap ng sagot o kahit kaunting aliw sa mga paboritong nobela ng asawa. Dahil sa dilim at pagod, nasagi ng siko niya ang isang tumpok ng makakapal na libro sa dulo ng shelf. Blog. Nahulog ang mga ito sa sahig. Napabuntong hininga si Daniel. Yumuko siya para pulutin ang mga ito. Isa-isa niyang ibinalik ang mga libro. Nang dadamputin na niya ang huling libro, napansin niya ang isang bagay na nahulog mula sa likuran ng mga ito. Isang bagay na tila nakatago sa pinakasulok ng estante. Isang maliit na kwaderno, kulay itimim ang pabalat, yari sa katad, at medyo lumana. Kumunot ang noo ni Daniel. Alam niya ang lahat ng libro ni Joanna. Mahilig si Joanna magbasa, pero hindi siya mahilig magsulat. Dahan-dahan niyang inabot ang kwaderno. Pinagpag niya ang alikabok sa pabalat. Mabigat ito sa kanyang palad, parang may dalang sariling bigat ng emosyon. Binuksan niya ang unang pahina sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Wala siyang ideya na ang hawak niya ay hindi lang isang simpleng kwaderno. Hawak niya ang susi na magbubukas ng pinto sa isang katotohanang wawasak sa lahat ng pinaniwalaan niya. Isang mahaba at masakit na tunog ng zipper ang tumapos sa pag-eempake ni Leah. Nakatitig siya sa kanyang luma at kupas na traveling bag. Ito lang ang dala niya noong dumating siya sa mansyon at ito lang din ang dala niya ngayong aalis siya. Walang labis, walang kulang. Ang tanging na bago lang ay ang puso niya na ngayoy durog na durog. Tok-tok. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Mana ng ising. May dala itong maliit na supot ng pagkain. Baon mo, iha. Malungkot na sabi ng matanda. Pasensya ka na. Alam kong wala kang kasalanan, pero wala akong magagawa. Tinanggap ni Leah ang supot. Salamat po, Manang. Kayo lang po ang naniwala sa akin. Humugot ng malalim na hininga si Manang Ising, tila nag-aalangan. Leah, bago ka umalis, may huli sana akong pakiusap. Tumingin si Leah sa matanda. Ano po yon? Si Sir Daniel. Nagpunta siya sa kwarto ni Ma'am Joanna kagabi. Lasing na lasing. Nagkalat ang mga libro at gamit doon. Ayokong makita yon ni Sir paggising niya. Baka lalo lang siyang malungkot. Pwede bang pakiligpit mo muna bago ka umalis? Masama kasi ang rayuma ko. Kahit masakit ang loob ni Leah kay Daniel, hindi niya matitiis ang pakiusap ni Manang at lalo na ang respeto niya sa alaala ng namayapang asawa nito. Sige po, Manang. Ako na pong bahala. Mabigat ang mga hakbang ni Leah papunta sa silid na tinatawag nilang sanctuary. Ito ang kwarto ni Joanna na bawal galawin ni Numan. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng kalungkutan. Madilim ang kwarto dahil nakasara ang makakapal na kurtina. Binuksan niya ito ng kaunti para pumasok ang liwanag ng umaga. Nakita niya agad ang sinasabi ni Manang. Sa paanan ng kama, nagkalat ang mga libro. Mukhang nahulog ang mga ito mula sa estante. May basag din na baso ng alak sa sahig. Lumuhod si Leah at nagsimulang magpulot ng mga bubog. Pagkatapos, inisa-isa niyang damputin ang mga libro. Habang inaayos niya ang mga ito para ibalik sa shelf, napansin niya ang isang maliit na kwaderno
na nakapatong sa ibabaw ng side table. Mukhang naiwan ito doon ni Daniel kagabi. Kulay itim, balat, luma. Kukunin sana ito ni Leah para isama sa tumpok ng mga libro. Pero nahulog ito mula sa kanyang kamay at bumukas sa sahig. Akmang dadamputin niya ito nang mahagip ng kanyang mata ang isang pamilyar na pangalan sa pahina, Catherine. Kumunot ang noo ni Leah. Ang sulat kamay ay pino at elegante. Sulat ito ni Joanna. Dala ng matinding kuryosidad at dahil na rin sa pakiramdam na may itinatago ang fiancé ni Daniel, binasa ni Leah ang nakasulat. Oktubre 12. Hindi ako mapalagay. May kutob akong niloloko ako ni Catherine. Hindi ko siya mapagkatiwalaan, lalo na ngayong malapit na siya kay Daniel. Ang mga tingin niya, parang gusto niyang angkinin ang lahat ng meron ako. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Ang hinala niya ay tama. Matagal na palang may duda si Joanna kay Catherine. Binuklat pa niya ang mga sumunod na pahina. Ang mga entry ay nagiging mas desperada, mas takot. Nobyembre 5, nakita ko silang nag-uusap sa garden. Hindi si Daniel, kundi si Catherine at ang mekaniko ng sasakyan namin. May inabot na sobre si Catherine. Bakit? Kinakabahan ako. Napahawak si Leah sa kanyang bibig. Mekaniko? Sasakyan? Ang pagkamatay ni Joanna ay dahil sa car accident. Nawala ng preno ang sasakyan. Nanginig ang mga kamay ni Leah habang nililipat ang pahina sa huling entry. Ang petsa ay ang araw mismo ng aksidente. Nobyembre 20. Alam ko na ang totoo. Narinig ko siya. Narinig ko ang plano niya. Hindi aksidente ang mangyayari. Kailangan kong sabihin kay Daniel. Kailangan kong ilayo si Nico sa kanya. Halimaw siya. Papatayin niya ako. Binitawan ni Leah ang diary na parang napaso siya. Napaupo siya sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Hindi aksidente. Pinatay si Joanna. At ang pumatay sa kanya ay ang babaeng ngayon ay nakatira sa bahay na ito. Ang babaeng malapit ng pakasalan ni Daniel. Ang babaeng nagpapanggap na ina ni Nico. Catherine. Biglang pumasok sa isip ni Leah ang imahe ni Nico. Ang takot sa mga mata nito. Ang pagkapipi nito. Diyos ko! Naisip ni Leah. Nakita ni Nico. Alam ni Nico ang lahat. Kaya pala takot na takot si Catherine na magsalita ang bata. Kaya pala pilit nitong pinapaalis si Leah ngayong nagsisimula nang gumaling si Nico. Dahil si Nico ang kaisa-isang saksi sa krimen niya. Kailangan niyang sabihin kay Daniel. Kailangan niyang ipaalam ang totoo bago mahuli ang lahat. Dali-daling dinampot ni Leah ang diary. Tatayo na sana siya para tumakbo palabas ng kwarto. Pero natigil siya. Ang seradura ng pinto. Gumagalaw ito. May papasok. Natataranta? Lumingon si Leah sa paligid. Wala siyang matataguan. Bumukas ang pinto. At sa pintuan, nakatayo si Daniel. Magulo ang buhok, mugto ang mga mata, at mukhang bagong gising. Pero nang makita niya si Leah na hawak ang itim na kwaderno, biglang nagbago ang ekspresyon nito. Mula sa pagkabigla, napalitan ito ng matinding galit. Leah! Dumagundong ang boses ni Daniel sa loob ng kwarto. Mabilis siyang humakbang palapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Anong ginagawa mo dito? Pati ba naman ang mga gamit ng asawa ko, hindi mo palalampasin? Napaurong si Leah. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang diary. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang isigaw ang nalaman niya. Pero naunahan siya ng takot sa galit ni Daniel. Sir, hindi po. Nagkakamali kayo. Nautal na sagot ni Leah. Inaayos ko lang po. Napulot ko lang. Ibigay mo sa akin yan. Hinablot ni Daniel ang diary mula sa kamay ni Leah ng marahas. Tinitigan niya ito. Tila diring-diri na nahawakan ito ng ibang tao. Pagkatapos ay tinitigan niya si Leah ng may pandidiri. Umalis ka na. Madiing utos ni Daniel. Ang boses niya ay nanginginig sa pagpipigil.
Umalis ka na bago pa ako makalimot at ipakaladkad kita palabas. Tumingin si Leah sa diary na ngayon ay nasa kamay na ni Daniel. Nasa mga palad na ng lalaki ang katotohanan. Nasa mga palad na niya ang hustisya para kay Joanna at kaligtasan para kay Nico. Kailangan niyang basahin yon. Lumakas ang loob ni Leah. Pinunasan niya ang luhang tumakas sa kanyang mata at tumingin ng diretso kay Daniel. Aalis ako, sir, matatag na sabi ni Leah. Pero parang awa niyo na. Basahin niyo yan. Kumunot ang noo ni Daniel. Ano? Basahin niyo ang diary ni Ma'am Joanna. Pagmamakaawa ni Leah, ang boses ay basag, pero buo ang loob. Hindi ako ang kalaban niyo, sir. Hindi ako. Nasa loob ng kwadernong yan ang sagot sa lahat. Kung mahal niyo si Nico, kung mahal niyo si Ma'am Joanna, basahin niyo. Hindi nakasagot si Daniel. Natigilan siya sa bigat ng sinabi ni Leah. Bago pa man siya makapag-react, tumalikod na si Leah at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Dala ang kanyang bag at ang bigat ng isang sikretong sana ay mabunyag na. Naiwan si Daniel na nakatayo sa gitna ng silid. Bumigat ang katahimikan. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang tingin sa itim na kwaderno na hawak niya. Ang mga salita ni Leah ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kung mahal niyo si Ma'am Joanna, basahin niyo. Sa labas ng bintana, nagsimulang kumulog. Nagbabadya ang isang malakas na bagyo. Pero wala nang mas lalakas pa sa bagyong paparating sa buhay ni Daniel sa sandaling buksan niya ang pahinang yon. Napakatamis ng lasa ng tagumpay. Nakaupo si Catherine sa verandang nakaharap sa malawak na garden ng mga De Villa. Sa kanyang kanang kamay, marahan niyang iniikot ang kopita ng mamahaling red wine. Pinanood niya ang paglubog ng araw. Kulay dugo ang langit. Maganda. Payapa. Kanina lang, nakita niya si Leah na hila-hila. Ang lumang bag nito palabas ng gate. Walang lingon-lingon. Parang basang sisiw na itinapon sa kalsada. Napangiti si Catherine. Humigop siya ng alak. Sa wakas, bulong niya sa sarili. Babalik na sa dati ang lahat. Pero habang ninanamnam niya ang katahimikan, may isang tinik pa ring nakabara sa lalamunan niya. Alam niya, ang klase ng mga babaeng tulad ni Leah. Matitigas ang ulo, desperada, hanggat humihinga ang babaeng yon at nasa paligid lang, may posibilidad na bumalik siya. May posibilidad na mag-ingay siya at hindi iyon maaari. Binaba ni Catherine ang baso sa mesa. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang malamig at seryosong ekspresyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May isang numero siyang tinawagan. Isang numerong nakuha niya noong ipaimbestiga niya ang nakaraan ni Leah sa isang private investigator linggo na ang nakararaan. Alam niya ang sikreto ni Leah. Alam niya kung sino ang tinatakbuhan nito. At ngayon, gagamitin niya ang takot na yon para tapusin ang laban. Ring, ring. Sumagot ang kabilang linya. Walang nagsalita. Mabigat lang na paghinga ang naririnig. Zion. Malamig na bati ni Catherine. Sino to? Sagot ng isang boses lalaki. Malalim, magaspang. Boses ng isang taong sanay sa dahas. Isang kaibigan na gustong tumulong sa'yo. Sagot ni Catherine habang pinaglalaruan ang tangkay ng kopita. Alam ko kung nasaan ang hinahanap mo. Alam ko kung nasaan si Leah. Natahimik sa kabilang linya. Ramdam ni Catherine ang pagtaas ng interes ng kausap. Nasaan siya? Pinalayas ko na siya sa mansyon. Paliwanag ni Catherine. Naglalakad siya ngayon sa highway. Papunta sa sakayan ng bus sa bayan. Mag-isa. Walang pera. Walang matutuluyan. Huminto sandali si Catherine para bigyan ng diin ang susunod niyang sasabihin. Kunin mo siya, Zion. Dalhin mo siya sa malayo. Siguraduhin mong hindi na siya makakabalik dito kahit kailan. At kung kailangan mong patahimikin siya para hindi na makapagsalita, bahala ka na. Tumawa ng mahina at nakakapanindig balahibo si Zion sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, ma'am. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. May utang na loob ako sa'yo. Wala kang utang sa akin.
Mabilis na putol ni Catherine. Isang negosyo lang ito. May ipapadala akong pera sa account mo kapag nalaman kong wala na siya sa landas ko. Burahin mo ang numerong ito pagkatapos. Binaba ni Catherine ang telepono bago pa makasagot ang lalaki. Agad niyang binura ang call log. Malinis, tumayo siya at naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Nadaanan niya ang sala kung saan nakaupo si Nico. Mag-isa ang bata, naglalaro ng puzzle sa sahig. Nang makita nito si Catherine, natigil ito. Tumingala si Nico at tinitigan siya. Nanlisik ang mga mata ni Catherine, kinamumuhian niya ang batang ito. Ang mukha nito ay kamukhang-kamukha ni Joanna. Ang mga mata nito ay parang CCTV na laging nakabantay sa kanya, laging nanghuhusga. Lumapit siya kay Nico. Yumuko siya para magpantay ang mukha nila. Naamoy ni Nico ang alak sa hininga ni Catherine. Napaatras ang bata sa takot. Wala na ang tagapagligtas mo, Nico. Bulong ni Catherine, nakakangilo ang tamis ng boses. Umalis na siya dahil magnanakaw siya. Masamang tao siya. Kaya huwag na huwag mo na siyang hahanapin. Hinawakan niya ang baba ng bata. Medyo madiin. Tayo na lang ang magkasama ngayon at sisiguraduhin kong magiging mabait na bata ka. Binitawan niya si Nico at tumalikod. Iniwan ang batang nanginginig sa takot. Paakyat na sana siya ng hagdan, papunta sa kwarto ni Daniel para aluin ito, nang biglang tumunog ulit ang cellphone niya. Isang text message. Akala niya ay si Daniel. Pero nang tignan niya ang screen, isang unknown number ang nag-pop up. Binuksan niya ang mensahe. Napangisi si Catherine. Ito na. Ang nakasulat sa text. Nasa labas na ako ng mansyon. Kitang-kita ko siya. Oras na para singilin ang utang. Nanginginig ang mga kamay ni Daniel habang hawak ang itim na kwaderno. Sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng sunod-sunod na pagkulog. Pero, mas maingay ang bagyong namumuo sa loob ng dibdib niya. Binuksan niya ang unang pahina. Agad na nanikip ang lalamunan niya. Ang sulat kamay na iyon. Ang pamilyar na kurba ng bawat letra. Kay Joanna, walang duda, binasa niya ang unang entry na tumambad sa kanya. Mahal ko si Daniel, pero natatakot ako. Natatakot ako para sa kanya at para kay Nico. May nakikita ako kay Catherine na hindi niya nakikita. Sa likod ng mga ngiti niya, may aninong nagtatago. Napaupo si Daniel sa gilid ng kama. Parang sinuntok ang sikmura niya. Akala niya, selos lang ang nararamdaman ni Joanna noon. Akala niya, paranoid lang ito. Pero habang nililipat niya ang mga pahina, bawat salita ay parang pako na ibinabaon sa kanyang konsensya. Binasa niya ang entry noong araw bago ang aksidente. Narinig ko siyang kausap ang mekaniko. Binayaran niya ito. Alam ko ang plano niya. Gusto niya akong mawala. Kung may mangyari man sa akin, Daniel, sana mabasa mo ito. Huwag mong hahayaang lumaki si Nico sa piling ng isang halimaw. Bumagsak ang kwaderno sa sahig. Diyos ko, bulong ni Daniel. Joanna, patawarin mo ako. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng ina ng anak niya, pinatay. At ang pumatay ay ang babaeng katabi niyang matulog gabi-gabi. At si Leah na pinalayas niya. Si Leah na tinawag niyang magnanakaw. Si Leah na sinubukang sabihin sa kanya ang totoo. Tumayo si Daniel. Biglang nawala ang epekto ng alak sa kanyang sistema. Napalitan ito ng nag-aalab na galit. Kailangan niya ng ebidensya. Hindi sapat ang diary. Kailangan niya ng patunay na hindi matatakasan ni Catherine. Kumaripas siya ng takbo palabas ng kwarto ni Joanna. Hindi niya pinansin ang mga katulong na nagulat sa biglaang paglabas niya. Dumiretso siya sa security room. Naabutan niya ang head ng security na si Chief Raul na nagkakape. Sir Daniel? Gulat na bati nito. Gabi na po, may kailangan. Ilabas mo ang lahat ng footage, hingal na utos ni Daniel.
Ang boses niya ay matigas, walang puwang para sa pagtutol. Yung footage sa hallway ni Catherine kaninang umaga, ang raw file, hindi ang edited. Alam kong may backup ang server na hindi pwedeng burahin kahit nino. Natigilan si Raul, pero agad ding kumilos nang makita ang desperasyon sa mukha ng amo. Yes, sir. Ilang sandali pa, lumabas sa malaking monitor ang video. Nakita ni Daniel si Leah na pumasok sa kwarto. Pero hindi tinigil ni Raul ang video doon. Inatras niya ito ng ilang minuto bago pumasok si Leah. At doon, nakita ni Daniel ang katotohanan. Lumabas si Catherine sa sarili niyang kwarto. Tumingin sa kaliwat kanan. Mabilis siyang pumasok sa kwarto ni Leah. Paglabas niya, wala na ang suot niyang kwintas. At paglabas niya, may malademonyong ngiti sa kanyang mga labi. Set up. Nanggigigil na bulong ni Daniel. Napakuyom ang kamao niya sa mesa hanggang sa mamuti ito. Walang hiyang babae. Pero hindi pa siya tapos. Raul, sabi ni Daniel, ang boses ay parang yelo. Hanapin mo ang archive, ang footage sa sala. 2 taon na ang nakakaraan. November 20, ang araw ng aksidente. Nagulat si Raul. Sir, matagal na po iyon. Nasa deep archive na. Hanapin mo. Sigaw ni Daniel. Natakot ang gardya at mabilis na nag-type sa keyboard. Matapos ang ilang minutong nakakamatay na katahimikan. Sir, nandito po. Pinindot ni Raul ang play. Ang sala ng mansyon, 2 taon na ang nakalipas. Nakita ni Daniel si Joanna. Buhay. Maganda. Pero umiiyak. Ilang sandali pa, pumasok si Catherine sa frame. Nagtatalo sila. Walang audio, pero kitang-kita sa galaw ng katawan ni Catherine ang galit. Dinuduro niya si Joanna. At sa isang iglap, tinulak ni Catherine si Joanna. Bumagsak si Joanna. Tumama ang ulo niya sa gilid ng matigas na mesa. Napahawak siya sa ulo niya, namimilipit sa sakit. Pero hindi siya tinulungan ni Catherine. Tinitigan lang siya nito. At pagkatapos, may sinabi si Catherine bago ito tumalikod at naglakad palayo. Iniwan si Joanna na nahihilo at nasasaktan. Ilang oras lang pagkatapos niyan, sumakay si Joanna sa kotse na nawalan ng preno. Napaluha si Daniel. Ang sakit ay parang tinutunaw ang puso niya. Papa! Isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Daniel. Nasa pintuan ng security room si Nico. Nakatayo. Nakatingin sa monitor kung saan nakapos ang mukha ni Catherine na nanlilisik ang mata. Namumutla ang bata. Nanginginig ang buong katawan habang nakaturo sa screen. Lumapit si Daniel at lumuhod sa harap ng anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Anak, nakita mo ba? Nakita mo ba ito noon? Kumalas si Nico sa yakap. Tumingin siya sa mga mata ng ama. Ang mga matang dati ay walang imik, ngayon ay puno ng takot at galit. Bumuka ang bibig ni Nico. Ha! Halimaw! Halimaw! Ang salitang binitawan ng anak niya ay parang hatol ng kamatayan para kay Catherine. Tumayo si Daniel. Hinalikan niya sa noo si Nico. Dito ka lang kay Chief Raul, anak. Huwag kang aalis. Tumingin si Daniel sa gwardiya. Bantayan mo ang anak ko. Kapag may lumapit sa kanyang iba, barilin mo. Yes, sir. Naglakad si Daniel palabas ng kwarto. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay puno ng pagsisisi. Leah, patawarin mo ako. Kinuha niya ang kanyang cellphone habang naglalakad sa pasilyo. Didiretso siya sa kwarto ni Catherine. Tatapusin niya ito ngayong gabi. Pero bago siya makahakbang paakyat ng hagdan, tumunog ang phone niya. Isang notification mula sa gate security system. Unauthorized entry detected. At kasunod nito, isang sigaw mula sa labas ng mansyon. Sigaw ng isang babae. Kilala niya ang boses na yon. Leah! Hinihingal pa si Leah habang hila-hila siya ni Daniel pabalik sa loob ng mansyon.
Mahigpit ang hawak ni Daniel sa kamay niya. Hindi ito masakit, pero mapuwersa. Parang takot na takot ang lalaki na kapag binitawan siya nito, tuluyan na siyang mawawala. "Sir, sandali. Nasasaktan ako." Pakiusap ni Leah, pilit na humahabol sa mahahabang hakbang ni Daniel. "Bakit niyo ako binalikan? Akala ko ba?" Hindi sumagot si Daniel. Tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa malawak na sala. Doon, nakita nila si Catherine. Nakatayo ito sa gitna ng kwarto, hawak ang isang baso ng alak. Nang makita nito si Leah, agad na nagsalubong ang kilay nito. Ang gulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng matinding inis. "Daniel?" Mataray na tanong ni Catherine. "Bakit nandito pa ang babaeng yan? Akala ko ba pinalayas mo na siya?" Binitawan ni Daniel ang kamay ni Leah. Humarap siya kay Catherine. Ang mukha ni Daniel ay kalmado, pero may dilim sa mga mata nito na nagpatindig ng balahibo ni Leah. "May nakalimutan lang tayo, Catherine," malamig na sabi ni Daniel. "Nakalimutan?" Tumawa ng sarkastiko si Catherine. "Ano? Ang dignidad niya. Please, Daniel, paalisin mo na siya. Naamoy ko ang baho ng magnanakaw." Tumingin si Leah kay Daniel, handa nang tumalikod at umalis kusa para matapos na ang gulo. Pero nagulat siya nang hawakan ulit ni Daniel ang braso niya at pinigilan siya. "Huwag kang aalis, Leah," utos ni Daniel. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Leah ang pagsisisi sa mga mata ng amo. "Dito ka lang. Gusto kong makita mo ito." Humarap si Daniel sa malaking flat-screen TV sa sala. Kinuha niya ang remote at pinindot ang play. Biglang lumiwanag ang screen. Napasinghap si Leah. Ang video. Ito ang CCTV footage kaninang umaga. Kitang-kita si Catherine na lumabas ng kwarto nito, pumasok sa kwarto ni Leah, at paglabas ay wala na ang kwintas sa leeg nito. Namutla si Catherine. Nabitawan niya ang baso ng alak. Basag. Kumalat ang pulang likido sa mamahaling carpet, parang dugong dumanak. "Daniel!" Nanginginig ang boses ni Catherine. "Fake yan! Deep fake yan! Sinisiraan ako ng mga security mo." "Talaga?" Sagot ni Daniel. Ang boses ay parang bakal. "Panoorin mo ang susunod." Nag-iba ang video sa screen. Ang sala. 2 taon na ang nakakaraan. Nakita ni Leah si Joanna at Catherine na nagtatalo. Walang tunog, pero sapat na ang nakikita ni Leah para manlamig ang buong katawan niya. Nakita niya ang pagtulak, ang pagbagsak ni Joanna, ang pagtalikod ni Catherine habang namimilipit sa sakit ang asawa ni Daniel. Napahawak si Leah sa bibig niya. Ang luha ay tuloy-tuloy na pumatak. "Diyos ko, Ma'am Joanna, patayin mo yan," tili ni Catherine. Tumakbo ito papunta sa TV, sinusubukang harangan ang screen gamit ang kanyang katawan. "Patayin mo yan! Hindi totoo yan! Mahal ko si Joanna. Aksidente ang nangyari." "Aksidente?" Sigaw ni Daniel. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay sumabog na. "Nakita ng anak ko ang ginawa mo. Nabasa ko ang diary ni Joanna. Planado ang lahat, Catherine. Pinatay mo ang asawa ko." Sa gitna ng sigawan, isang maliit na boses ang narinig nila. "Halimaw!" Napalingon silang lahat sa hagdanan. Nandoon si Nico, karga-karga ni Chief Raul. Ang bata ay nakaturo kay Catherine. Ang mga mata nito ay hindi na takot. Puno ito ng tapang. "Halimaw!" Ulit ni Nico. Mas malakas, mas malinaw. Parang sinampal si Catherine. Napaatras siya at sa unang pagkakataon, nakita ni Leah ang tunay na anyo ng babae. Wala na ang poise, wala na ang ganda. Ang natira ay isang takot at baliw na kriminal. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena sa labas ng mansyon. Nagpanik si Catherine. Tumingin siya sa pinto, tapos kay Daniel. "Tinawag mo ang mga pulis? Daniel, mahal mo ako. Papakasalan mo ako."
Ang babaeng minahal ko ay isang ilusyon lang, sagot ni Daniel. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis. Agad nilang pinalibutan si Catherine. Catherine Solis, inaaresto ka namin para sa kasong murder at theft. Nagwala si Catherine habang pinoposasan siya. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Ako ang magiging Mrs. De Villa. Daniel, tulungan mo ako. Nakatayo lang si Leah sa tabi ni Daniel. Naramdaman niya ang kamay ni Daniel na humawak sa balikat niya. Nagbibigay ng proteksyon. Nagbibigay ng assurance na tapos na ang lahat. Pero habang hinihila ng mga pulis si Catherine palabas, huminto ito sa tapat nila. Ang buhok ni Catherine ay sabog-sabog. Ang maskara niya ay kumalat sa mukha dahil sa luha at pawis. Tumingin siya kay Daniel nang may pagmamakaawa. Pero nang ilipat niya ang tingin kay Leah, nagbago ito. Ang tingin niya kay Leah ay puno ng purong kademonyohan. Ngumisi si Catherine. Isang ngising nagpatayo ng balahibo ni Leah. Akala mo nanalo ka na? Bulong ni Catherine. Sapat lang para marinig ni Leah. Lumapit ang mukha ni Catherine. Hindi pa tayo tapos, Leah. May naiwan pa ako sa labas at sisingilin ka niya para sa akin. Bago pa man makapagtanong si Leah, hinila na ng mga pulis si Catherine palabas ng pinto. Naiwan si Leah na nakatulala. Bumilis ang tibok ng puso niya. May naiwan pa ako sa labas. Bigla niyang naalala ang dahilan kung bakit siya sumigaw kanina sa gate bago siya balikan ni Daniel. May anino siyang nakita. May naramdaman siyang presensya na matagal na niyang tinatakbuhan. Tumingin si Leah sa madilim na bintana. Ang ulan ay malakas pa rin ang buhos. Akala niya ay tapos na ang bangungot. Pero sa dilim ng gabi, alam niyang may nag-aabang pa. At ang panganib ay hindi pa tuluyang lumilisan sa mansyon ng mga De Villa. Akala ni Daniel, tapos na. Pinanood niya ang paglabas ng mga pulis sa main door, bitbit si Catherine na patuloy sa pagsisigaw at pagwawala. Ang tunog ng sirena ay dahan-dahang humina. Hudyat na nailayo na ang babaeng pumatay sa kanyang asawa at halos sumira sa kanyang buhay. Bumalik ang katahimikan sa loob ng mansyon, pero hindi ito payapa. Mabigat pa rin ang hangin. Lumingon siya kay Leah at Nico. Magkayakap ang dalawa sa gilid ng sofa. Nanginginig si Leah habang si Nico ay nakasubsob ang muka sa dibdib ng dalaga. Ayos na ang lahat, mahinang sabi ni Daniel, humakbang palapit sa kanila. Gusto niyang punasan ang luha ni Leah. Gusto niyang yakapin ang anak niya. Wala na siya. Ligtas na kayo. Pero bago pa siya makalapit, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa likurang pinto ng kusina. Ang kitchen door. Nakalimutan nilang ilock noong pumasok sila galing sa garden kanina. Hindi pa nakaka-react si Daniel nang biglang may pumasok na anino sa sala. Mabilis, marahas. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, basang-basa sa ulan, at may nanlilisik na mga mata. Zion! Bulong ni Leah. Ang boses niya ay puno ng takot na ngayon lang narinig ni Daniel. Bago pa makakilos si Daniel, mabilis na sinugod ng lalaki si Leah. Hinablot nito ang buhok ni Leah at kinaladkad patayo mula sa pagkakaupo. Leah! Sigaw ni Daniel. Hahakbang sana siya, pero natigilan siya nang ilabas ng lalaki ang isang patalim. Isang mahabang kutsilyo na kumintab sa ilaw ng sala. Itinutok niya ito sa leeg ni Leah. Walang gagalaw, sigaw ni Zion. Ang boses niya ay magaspang, parang boses ng demonyo. Subukan mong lumapit, De Villa. Laslas ang lalamunan ng babaeng to. Napataas ng kamay si Daniel. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Halos sumabog sa dibdib niya. Bitawan mo siya. Madiing utos ni Daniel. Kahit na nanginginig ang tuhod niya. Pera ba ang kailangan mo? Ibibigay ko sa'yo. Lahat ng gusto mo. Huwag mo lang silang sasaktan. Tumawa si Zion. Isang tawang baliw. Pera? Ngisi ni Zion. Mas idiniin ang kutsilyo sa leeg ni Leah.
Napangiwi si Leah sa sakit at nakita ni Daniel ang isang maliit na guhit ng dugo na tumulo sa leeg nito. Oo, kailangan ko ng pera, pero kailangan ko rin turuan ng leksyon ng babaeng to. Akala mo makakatakas ka sa akin, Leah? Akala mo may sasalo sa'yo? Sir Daniel, umiiyak na tawag ni Leah. Ilayo niyo si Nico. Parang awa niyo na. Napatingin si Zion kay Nico na nakaupo sa sofa, tulala at namumutla sa takot. Ngumisi si Zion. Ito pala ang alagaan mo. Biglang binitawan ni Zion si Leah. Tinulak niya ito ng malakas paharap kay Daniel at mabilis na sinunggaban si Nico. Nico! Sabay na sigaw ni Daniel at Leah. Pero huli na. Hawak na ni Zion ang bata. Ang kutsilyo ay nasa tagiliran na ngayon ni Nico. Nagdilim ang paningin ni Daniel, ang anak niya, ang kaisa-isang alaala ni Joanna. Wag! Sigaw ni Daniel. Ako na lang! Ako na lang ang saktan mo. Wag ang anak ko. Itay! Sigaw ni Nico. Nanlaki ang mata ni Daniel. Ito ang unang beses na tinawag siyang itay ng anak niya pagkatapos ng aksidente. Ang boses ng anak niya ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang meron siya. Ang takot ay napalitan ng purong adrenaline. Ibaba mo ang kutsilyo, sabi ni Daniel. Humahakbang palapit, dahan-dahan. Ang mga mata niya ay nakapako kay Zion. Hindi ka makakalabas ng buhay dito kapag ginalaw mo ang anak ko. Talaga? Hamon ni Zion. Subukan mo. Sa isang iglap, sinamantala ni Daniel ang bahagyang paglingon ni Zion sa bintana. Dahil sa kidlat, sumugod si Daniel. Hindi siya marunong makipag-away. Hindi siya sanay sa basag ulo. Pero isa siyang ama. At gagawin ng isang ama ang lahat para sa pamilya. Sinunggaban niya ang braso ni Zion na may hawak ng kutsilyo. Nagbuno sila. Malakas si Zion. Sanay ito sa kalye. Isang malakas na siko ang tumama sa panga ni Daniel. Nalalasahan niya ang dugo sa bibig niya. Daniel! Sigaw ni Leah. Nakita ni Daniel na nakatakbo na palayo si Nico. Hila-hila ni Leah. Ligtas na sila. Mamatay ka! Sigaw ni Zion. Naramdaman ni Daniel ang mainit na hapdi sa kanyang braso. Hiniwa siya ng kutsilyo, pero hindi niya ininda ang sakit. Masumigpit ang hawak niya sa pulsuhan ni Zion. Gamit ang buong pwersa ng katawan niya, ibinalibag niya si Zion sa glass coffee table. Paag! Nabasag ang salamin. Umungol si Zion sa sakit. Nabitawan nito ang kutsilyo. Hindi na nagdalawang isip si Daniel. Sinuntok niya si Zion sa mukha. 1, 2, 3. Binuhos niya ang lahat ng galit. Galit kay Catherine, galit sa sarili niya, at galit sa lalaking ito na nagtangkang wasakin ang pamilya niya. Bumukas ang pinto. Nagtakbuhan papasok sina Chief Raul at ang iba pang security guards na naalarma sa ingay. Sir Daniel, tabi! Hinila ng mga gwardya si Daniel palayo kay Zion. Agad nilang dinaganan ang lalaki at pinusasan. Hinihingal si Daniel. Tumutulo ang dugo mula sa hiwa sa braso niya at sa panga niya. Ang suot niyang puting polo ay puno ng mantsa ng dugo at dumi. Pero hindi siya tumingin sa sugat niya. Agad siyang lumingon sa sulok kung saan nakaupo sina Leah at Nico. Daniel! Hagulgol ni Leah. Tumatakbo palapit sa kanya. Sinalubong siya ni Daniel ng yakap. Mahigpit. Ang yakap ng isang taong muntik nang mawalan ng lahat. Naramdaman niya ang maliliit na braso ni Nico na yumakap sa bewang niya. Napaluhod si Daniel sa sahig. Kasama sila. Yakap-yakap ang 2 taong pinakamahalaga sa mundo. Sugatan ka! Iyak ni Leah. Hinahawakan ang dumudugong braso ni Daniel. Dahil sa akin, napahamak ka dahil sa akin. Umiling si Daniel. Hinawakan niya ang mukha ni Leah gamit ang duguan niyang kamay, pero puno ng pagmamahal. Tumingin siya kay Nico na umiiyak din. Wala to, bulong ni Daniel habang hinahagkan ang buhok ni Leah at noo ni Nico. Ang mahalaga, ligtas kayo. Tumingin siya sa mga mata ni Leah.
Wala nang duda. Wala nang pag-aalinlangan. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa inyo. Pangako ni Daniel. Ang boses ay basag, pero buo ang desisyon. Hinding-hindi na. Papatayin ko muna sila bago nila kayo makuha ulit sa akin. Sumandal si Leah sa dibdib niya. At sa gitna ng magulong sala, sa gitna ng mga basag na salamin at dugo, naramdaman ni Daniel ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Buo na ulit siya. Maliwanag ang sikat ng araw. Iba na ang ihip ng hangin ngayon sa mansyon ng mga De Villa. Wala na ang bigat. Wala na ang takot. Ang tanging naririnig na lang ay ang huni ng mga ibon at ang tunog ng tawa ng isang bata. Nakatayo si Leah sa harap ng puntod ni Joanna. Dati, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na nakikihati sa espasyo ng iba. Pero ngayon, habang inaayos niya ang mga puting rosa sa vase, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Parang may bumubulong sa hangin na, "Salamat." "Mama, tignan mo ang daming butterfly." Napangiti si Leah nang marinig ang boses ni Nico. Malinaw na ito. Wala nang garalgal, wala nang pag-aalinlangan. Sa nakalipas na mga linggo ng therapy at pagmamahal, unti-unting bumalik ang daldal ng batang dating napipi ng trauma. Lumapit si Daniel kay Nico at inakbayan ito. "Oo nga anak, siguro binabati tayo ng mama mo." Tumingin si Daniel kay Leah, ngumiti ito. Isang ngiti na umaabot sa mata. Iba na rin ang Daniel na nakikita niya ngayon. Wala na ang anino ng alak at lungkot. Ang natira ay isang amang puno ng pag-asa. Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Leah. Mahigpit. "Joanna," bulong ni Daniel sa puntod. "Huwag kang mag-alala. Masaya na kami ngayon at nahanap ko na ang taong tutulong sa akin na protektahan ang ating anak." Napatingin si Leah sa puntod. Sa isip niya, nagbitaw din siya ng sariling pangako. "Hindi ko man mapapantayan ang pagiging ina mo, Joanna. Pero ipapangako ko, mamahalin ko sila ng buong puso ko. Aalagaan ko sila hanggang sa huling hininga ko." Pagka-uwi nila sa mansyon, dumiretso si Nico sa garden para maglaro ng soccer kasama ang bagong security guard, si Chief Raul na ngayon ay mas naging malapit na sa pamilya. Naiwan si Leah at Daniel sa may poolside. Nagmamasid lang si Leah sa payapang tubig. Sariwa pa rin sa alaala niya ang gulo noong nakaraang buwan. Nabalitaan nila na sinampahan na ng patong-patong na kaso si Catherine. Habang buhay na pagkakabilanggo, walang piyansa. Si Zion naman ay nahatulan din dahil sa kidnapping at attempted murder. Wala na sila. Hindi na sila makakasakit pa. Ang lalim ata ng iniisip mo. Napalingon si Leah. Nasa tabi na niya si Daniel. Napansin niya ang peklat sa braso ni Daniel. Ang hiwa mula sa kutsilyo ni Zion. Hindi ito pangit tignan para kay Leah. Para sa kanya, ito ay simbolo ng pagmamahal ng lalaki sa kanila. Dahan-dahan niyang hinawakan ang peklat. "Masakit pa ba?" Umiling si Daniel. Hinawakan niya ang kamay ni Leah na nasa braso niya at dinala ito sa kanyang labi. Hinalikan niya ang palad ng dalaga. "Leah!" Seryosong tawag ni Daniel. "May gusto sana akong ibigay sa'yo." Kumabog ang dibdib ni Leah. Ano yun, sir?" Napatawa ng mahina si Daniel. "Sir pa rin? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Daniel na lang?" May dinukot si Daniel sa bulsa niya. Inaasahan ni Leah na singsing ito. Iyon naman ang madalas sa mga palabas. Pero nagulat siya nang ilagay ni Daniel sa palad niya ang isang bagay na malamig at gawa sa bakal. Isang susi. Isang simpleng susi na may keychain na bahay. Taka siyang tumingin kay Daniel. "Susi? Para saan to?" Tumingin si Daniel sa kanya. Ang mga mata ay puno ng senseridad. "Ayoko ng singsing, Leah. Ang singsing pwedeng hubarin. Pwedeng mawala. Pero ang susi ay simbolo ng pagbubukas." Itinikom ni Daniel ang mga daliri ni Leah sa palad nito. Isinasara ang susi sa loob ng kamao ng dalaga.
Susi yan ng bahay na ito, paliwanag ni Daniel. Dahil simula ngayon, hindi ka na empleyado dito. Hindi ka na yaya ni Nico. Hindi ka na bisita. Lumapit ang mukha ni Daniel sa kanya. Ito ang tahanan mo. Ito ang pamilya mo. At gusto kong ikaw ang may hawak ng susi ng puso ko at ng kinabukasan naming mag-ama. Tumulo ang luha ni Lia. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang saya. Sa tanang buhay niya, laging takot at pagtatago ang alam niya. Ngayon lang niya naramdaman na may lugar siya sa mundo kung saan siya ligtas, kung saan siya tanggap. Daniel, hikbi ni Lia. Mahal na mahal ko kayo. Niyakap siya ni Daniel. Isang yakap na parang tahanan. Mahal din kita, Lia. Mahal na mahal. Sa gitna ng kanilang yakap, naririnig nila ang mabilis na yabag ng mga paa na tumatakbo palapit. Sali ako. Sali ako. Tumawa sina Daniel at Lia. Lumuhod sila at sinalubong si Nico na tumalon sa kanilang mga bisig. Nagyakapan silang tatlo sa ilalim ng papalubog na araw. Ang anino ng kanilang yakap ay humahaba sa damuhan, bumubuo ng isang perpektong larawan. Tumingin si Nico kay Daniel, tapos kay Lia. Ang mga mata ng bata ay nagniningning sa tuwa. Hinawakan niya ang pisngi ni Daniel. Itay. Tapos, binaling niya ang tingin kay Lia. Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis. Inay. Hindi napigilan ni Lia ang mapaluha ulit, pero tinawanan lang siya ni Nico at pinunasan ang luha niya. Sa wakas, natupad na ang pangako. Hindi lang niya naprotektahan si Nico, nabigyan niya ito ng pamilya, at sa proseso, nahanap din niya ang pamilyang matagal na niyang pinapangarap. Ang dating mga sugat ay naging peklat na lang, mga tanda ng pinagdaanan, pero hindi na masakit, dahil ang hustisya ay naibigay na, at ang pag-ibig sa wakas ay nagwagi.